Nandun na po kami dyan, Nay. Uy, tara na, bilisan mo. Tara na, dali. Humiga na kayo. Wait lang, Nay. Pwede po bang basahin niyo po muna itong libro sa amin? Kasi hindi po kami makatulog. Sige, pero mangako kayo na matutulog kayo pagkatapos pong basahin yan, ha? Opo, Nay. Yay! Sige. Si Ana at ang mahiwagang ibon. Si Ana ay isang batang babae na nakatira sa isang maliit na nayon na napapalibutan ng gubat at ilog. Siya ay kilala sa kanyang pagiging madulungin at masayahing bata. Lagi niyang tinutulungan ng kanyang mga magulang at iba pang nangangailangan sa kanilang mga gawain sa bukid. Mula sa pagtatanim ng palay hanggang sa pag-aani, mahal na mahal siya ng mga taga-nayon at kanyang pamilya at napamahal na rin siya sa simpleng buhay sa nayon. Isang magandang araw habang naglalaro si Maya sa paligid ng kanilang bahay, nakita niya ang isang maliit na ibon na sugatan sa isang sanga ng puno. Ang ibon ay mukhang nanghihina. Naawa si Maya sa ibon at dahan-dahan siya lumapit dito. Ano nangyari sa'yo, munting ibon? Tanong ni Maya. Hindi sumagot ang ibon pero tumingala ito kay Maya na parang humihingi ng tulong. Ano po nangyari dun sa ibon, Nay? Napansin ni Maya na may maliit na tinik na nakatusok sa pakpak ng ibon. Huwag kang mangangamba, tutulungan kita. Sabi ni Maya. Maingat na hinanap ni Maya ang tinik at ginamot ang pakpak ng ibon. Nang makarating, makuha niya ang tinik at gamutin ng ibon. Nakita niya nagsimula ng gumaling ang ibon. Maraming salamat, bata. Niligtas mo ang buhay ko. Nagulat si Ana nang malaman niyang marunong magsalita ang ibon. Nakapagsasalita ka? Tanong ni Maya. Oo naman, ako isang makapangyarihang ibon. Bilang pasasalamat sa iyong kabaitan, bibigyan kita ng isang regalo. Ano pong regalo? Agad niyang kinuha ang buto at itaninim ito sa kanilang hardin. Araw-araw dinidiligan niya ito at inaawitan at inaalagaan. Ilang araw lang nakalipas, tumubo ang buto at naging isang maliit na puno. Tuwang-tuwa si Maya sa kanyang bagong puno. Simula noon, laging tinutulungan ni Maya ang mga nangangailangan. Lagi niyang isinasapuso ang aral na natutunan niya mula sa mahiwagang ibon. Naging masaya at masaganang buhay ni Maya. Ang kanyang hardin ay puno ng mga masarap na prutas at ang kanyang mga kapitbahay ay laging nagpapasalamat sa kanyang kabaitan at pagtulong sa lahat ng nangangailangan. Isang araw nagkaroon ng pagsubok sa nayon. Isang bagyo ang dumating. Maraming tao ang nawalan ng bahay at mga pananim ay nasira rin. Ay, may tanong po ako, Nay. Sige, ano yan? Paano po nila nagpasan yung bagyo? Naawa si Maya sa kanyang mga kapitbahay kaya nagpasya siyang tulungan sila. Pumunta si Maya sa kanilang hardin at pinitas niya ang lahat ng kanyang mga prutas. Iminigay niya ang mga ito sa kanyang mga kapitbahay na nangangailangan at sinabi niya, tuwang-tuwa ang mga kapitbahay ni Maya. Nang makita ni Maya ang kasiyahan sa mga mukha ng kanyang mga taong tinutulungan niya, mas lalo siyang nagalak. Nay, pagkatapos po tulungan ni Ana yung mga nasalanta sa bagyo, ano pong sumunod? Isip niya na ang kabaitan ay talagang isang magandang regalo at lagi niyang naaalala ang aral na natutunan niya mula sa mahiwagang ibon. Wakas! Mga bata,
Tatandaan parati na ang kabaitan ay ang susi sa lahat. Salamat!